Mukhang seryoso yung ang kalusugang kalagayan ni Senator Judge Loren Legarda. Abay, halos 2 linggo na yata siyang wala sa Pilipinas o higit pa. Dahil punta ng Hong Kong, punta ng Europe. Kasama yung kanyang anak na si Congressman Libiste. Tapos lumabas na merong medical problem. Meron daw medical leave. Na-extend na yan. Eh ngayon, na-extend na naman eh. Talagang may sakit kaya. Ano kaya ang sakit ni Loren Legarda? Aba, kung totoo ang lahat ng ito, abay magpagaling kayo. Dahil ongoing yung impeachment trial, malaking responsibilidad ito. Malaki po ang inyong tungkulin dito sa Pilipinas. Ha? Yung iba naman ay iba ang pananaw dito, nagdududa yata. Kung talaga bang may sakit, ito yung balita, oh. Dr. Loren Legarda ang kanyang medical leave hanggang sa September 2, 2026. Ayon kay Senate Secretary Renato Bantug, muling nagpadala ng notice ang opisina ni Senator Legarda kung saan pinalawig nito hanggang September 2 ang kanyang medical leave mula sa nakaraang August 24 at magtatapos na sana bukas, August 26. Nagsimula ang medical leave ni Senator Legarda mula pa noong August 3. Nauna nang silita ng Office of the Ombudsman ang pagbiyahe abroad ni Senator Loren Legarda at ng anak nito na si Batangas 1st District Representative Leandro Lebiste. Kapwa nahaharap ang dalawa sa kasong plunder at graft dahil sa umano'y pagkabigo ng renewal energy firm ni Congressman Lebiste na makapag-provide ng solar power alinsunod sa nakasaad sa congressional franchise na iginawad dito. Nauna nang itinanggi ng dalawa ang mga akusasyon laban sa kanila. Ayun po yung balita dyan eh. So, malinaw po yung news at saka yung background. Okay? At yan ho ay pinag-uusapan sa maraming mga lehitimong media organization. Dahil lehitimong balita yan. Kahit sa social media, hindi maiwasang pag-usapan ito. Kasi sila po ay kapwa elected official, government official. Congressman Libiste ng unang distrito ng Batangas. Senator Judge Loren Legarda na hindi lang trabahong pagiging senador, kung hindi yung kanyang pagiging senator judge. Napakahalaga ng kanyang presensya or personal sa araw-araw na trial. Okay? Napansin natin kung talagang siya may sakit, pakaunti ng pakaunti yung grupo na although walang opposition sa impeachment court, sabi nila pantay-pantay silang senador judge, pero yung identity nila as minority, member ng minority si Loren, lumiliit sila. Kung yun napansin niya, ng mga nakarang hearing, hindi uma-attend yung Cayetano, lalo na si Alan Peter Cayetano. Kahapon lang yata nag-attend dyan, as matagal na wala. Mukhang busy siya doon sa mga posibleng kaso na kanyang kakaharapin. Dahil seryoso si Ping Lacson po na ilang beses na rin natin naging topic na talagang tuluyan ang kanyang mga kaso. Yan ho sa flood control project sa Taguig at saka ho yung controversial. Ito yung pinakamatindi. Bakit kaya nga? Kung totoo, bakit nangyari yun? Reclamation sa Taguig, Laguna Lake Development Authority. Hindi trabaho ng lokal na pamahalaan ng Taguig. At hindi trabaho ng mga Cayetano na makaalam sa reclamation project. Nakita yun ni Ping Lacson. Hindi lang naman po yung flood control na di umano may ghost project sa flood control sa Taguig. Kung hindi pati yung reclamation, ay talaga kasi yung reclamation project, under yan ng national government, Philippine Reclamation Authority, hindi ng mga local. Mukhang malawak yung nagkaroon ng reclamation na sakop ng Taguig. Abay, naloko na. So, yun yung mga background. Hindi ko sinabing guilty, hindi ko sinabing kung ano. Ang sinasabi ko, yan yung na-discover ng kampo ni Lacson. At nasa ombudsman na po yung mga dokumento at record na yan. Binigyan na nga ng ombudsman ng pagkakataong sumagot si Cayetano. Ewan ko sumagot na. Saka hindi lang yun ang kaso ni Cayetano kinakarap. Meron pa siyang obstruction of justice. Dahil nung siya temporary o naging Senate President, under custody niya si Bato de la Rosa. Dahil ginamit niya para siya maging Senate President, bigla naman tumakas o nakawala. Ang ngayon nawawala. Yun ang obstruction of justice. Kasama doon si Robin Padilla. Tapos meron siyang ongoing pang investigation ang NBI naman doon sa SEA Games kung saan siya ang chairman ng organizing committee noong panahon yon, 2019, during Duterte administration. So yun po yung magkakasalungat. Kaya naintindihan natin din siguro kung bakit madalas wala sa trial sa Senado si Cayetano. Baka nagpiprepare siya ng kanyang mga
depensya sa mga kasong yan, posibleng kasong yan. NBI, dalawa sa ombudsman, at saka nga yung kung ano pa. Yan po yan. Ay siya yung minority leader sa kasalukuyan. So, tingnan natin kung paano malusutan at paano harapin ng senador na lagi niyang pinagmamalaking siya ay graduate ng Ateneo Law School. Siya ay veteranong mambabatas. Totoo naman. Matagal ng congressman, matagal na senador, naging cabinet secretary pa. Pero akala natin napakalinis ng Taguig. Napakayaman ng Taguig. Eh, yung problema, kanyang kinalaban si Lacson, nagkapersona lang pa. Tinuluyan sila dahil mayroong sariling team at authority si Lacson mag-imbestiga sa ganyang klase. Dahil corruption. Anti-corruption si Lacson kasi from day one. Hindi yan nasangkot sa anumang korupsyon si Ping Lacson. Sa nung araw, PIDA, port barrel, insertion, kung ano, ayaw niya. Lahat ng naging presidente, every year na mga budget, lagi niyang tinututulan yung mga hindi malinaw na mga budget sa national na ina-approvean ng Kongreso at Senado. Lagi siyang may pagtutol dyan, pero dahil siya lang nag-iisa noong mga panahon yun, o ilan lang sila, talo sila. Hindi nagtatagumpay yung kanyang pagtutol. Lagi ang kanyang apela, dapat ibito ng Pangulo, ito yun. Hindi na ibibito ng Pangulo lahat. At yan ang identity ni Lacson. Tutol siya sa maling paggamit ng pera. Tutol sila sa mga pagsingit ng pera ng kahit sino, taga-executive department o mga politiko sa Congress at Senate. O kaya malakas ang loob ni Lacson mag-imbestiga dyan sa Taguig. Dahil siya ay pinersonal ni Alan, kanyang binalikan. Karapatan niya, wala tayong magagawa. Ayan po. Hindi ko naman sila pinag-aawa. Yun yung background. Okay? Dahil dyan, kaya madalas wala. Ngayon, kung yun napapansin, may mga ibang senador na dati maingay, ngayon biglang natahimik. Napansin ba niyo yun? Marami na mga senador ngayon na dati ang ingay magtanong, ngayon tahimik na. Kasi naman aralin nyo. Yan. Kaya tuloy nagkaroon ng pagkakataon si Senador Lito Lapid nagtanong. At mas, buti pa si Lito Lapid, mail naman ang tanong. Nananahimik lang siya, nag-aaral, nagmo-monitor. Pero dahil hindi siya nagpa-participate sa mga question and answer nung nakaraan, di ba? Pero nung magtanong siya, may laman. Lalo na nung binuhay niyang lahat ng lapid, kamag-anak ko, bakit ginamit niyong pangalan ng lapid? Kung anya tumanggap ng pera yan, okay lang. At least natulungan. Kung wala naman, hindi naman totoo, bakit niyo ginamit? Hindi makasagot yung mga kinaukulan doon. Di ba? Yung mga tanong na lehitimo. At saka yung kanya rin pagdududang, bakit ganyan kalaki yung pera na hawakan ninyo? At tapos pinamimigay lang niyo kung kanino. Di ba yung mga ganong tanong? Ayan, Please like and share, subscribe, and follow.